At ayan nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong naging pahayag ni Attorney Conti na ayon sa kanya, wala daw puso ito si Attorney Kaufman. Di nga. Charot. Wala daw puso ito si Attorney Kaufman, ang legal counsel ni Pangulong Duterte, kasi nga, ayon doon sa nasabing lawyer, ay gusto niyang passport at kung ano pa ba yung hinihingi niya. Isa sa hinihingi niyang identification ng mga di umano'y biktima ng EJK ay itong pasaporte. Ngunit ayaw niya dito sa kay Attorney Conti pangmayaman lang daw ang pasaporte. Totoo ba yun? Ay naku, parang di naman ako maniniwala. Kasi ako may pasaporte ako pero di naman ako mayaman. Ano ba? Ang passport ho ay isa sa principal identification at lahat ho pwede mag-avail niyan. Hindi ho nasasabi sa batas natin na ang pasaporte ay para lang sa mayayaman. So kung ganun nga ang pananaw ni ang pagkakaintindi ni Attorney Conti, so sinasabi ba ni Attorney Conti na siya ay isang mayaman dahil siya ay may pasaporte? Kasi tinanong siya dito ng reporter, ipaparinig ko sa inyo mamaya interview sa kanya, kung sabi ng reporter, nasa Pilipinas ka na ba, attorney? Di ba? So, ibig sabihin, Attorney Conti, ikaw ay isang mayaman kasi iyong sinabi na ang pasaporte ay para lang sa mga mayayaman. Di ba? So, kung sa akin lang, sa kuro-kuro ko lang, sa aking opinion lang, di total, dahil marami namang biktima di umano itong war on drugs ni Pangulong Duterte, i-provide na ng gobyerno itong mga pangangailangan nila na dokumento. Huwag na nilang sabihin na kesyo walang puso ito si Kaufman. Natural, ang kanyang kakampihan ni Kaufman ay ang kanyang kliyente na si Duterte. Siyempre, ang uunahin ng legal counsel niya ay yung kanyang kliyente. So ngayon, ang trabaho naman ng lawyer netong mga di umano ay biktima ng EJK, kayo ay to provide kung ito ay maaprubahan ng ICC diyan sa nire-request ni Kaufman, yung pasaporte, di gawan ninyo ng paraan, kayo ang you have to provide all the necessary documents for all the allegedly victims of that so-called AJK. Ayan. Tingnan natin itong interview ni Attorney Conti, ha? Good morning. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. May ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Pwede naman lahat yung sinabi ni Attorney Conti kasi lahat naman valid ID dito sa Pilipinas. So ngayon, sa tingin ko, yan ang pagtatalunan nila diyan sa pre-trial na application na yan na isusumiti ng mga allegedly victim ng EJK ni Pangulong Duterte di umano, yan ang pagtutuunan nila ng pansin kung paano nila ipapalusot yan na papakinggan sila ng ICC kasi nilalaban din ito ng abogado ng mga Duterte na itong pasaporte at national ID lang ang kanilang gustong maging identification ng mga nasabing mga biktima di umano. Ayan ho. Pero kung sasabihin natin na pangmayaman lang ang pasaporte, mayaman na ako. Yes, mayaman na ako.
Di ba? Ako ang mayaman na walang yaman. Ano ba, Attorney Conti, di ba? O, di sa akin galing yan ha. Diyan kay Attorney Conti yan ang galing. Siya nagsabi niya na ang pasaporte ay para lang sa mga mayayaman. Kailan pa kaya yun nangyari? Depensa nila yan eh. Paniguro nila yan sa kanilang ginagawang pag-aaral dyan sa isinampang kaso dyan kay Pangulong Duterte na hanggang ngayon ay pinagtuturuan dyan sa hearing sa Senado. Ayan ha. Eto guys, pakinggan natin ang nangyaring hearing dyan sa Senado dahil nga nagtuturuan na itong mga ito kung sino nga ba ang nag-authorize na dalhin ito sa The Hague, Netherlands, itong si Pangulong Duterte during na inaresto nila. Ayan, na walang, ayon sa mga mambabatas, walang proper due process. Kasi nasabi nga doon na sa treaty ng Rome Statute na sa Article 58 na dapat dalhin muna sa local court. Oo, ayan ha. Oo. So, ito pakinggan natin ito. Locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Kasi yung sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law na 9851. Ito tayo sa sinasabi ni Boying Rimulya dyan sa 9851. Paulit-ulit natin sinasabi dito sa vlog natin na ang yung 9851 na yan ho. Tama ho yan. Kaya lang doon sa section 70 na sinasabi ni Boying Rimulya, dyan ho nakalagay na pwede mo nga i-extradite ang tao pursuant nakalagay doon sa dulo. Alinsunod, pursuant doon sa treaty, sa kasunduan. Pursuant doon sa kasunduan, sa treaty. Ano ba yung treaty? Dahil nga ho, ayon sa Article 59 ng Rome Statute, dapat dalhin mo muna sa local court ang nasasakdal. Ang hinuhuli mo, tapos i-verify yan ng judge kung yung inaaresto mo ay yun nga yung nakalagay sa arrest warrant na inisyo ng ICC. Yun nga ho. Tapos yung sinasabi ni Boying Rimulya, hindi ako abogado pero binabasa ko din naman ng maayos yung mga article na yan. Yung sinasabi niyang, yung sinasabi ni Boying Rimulya na 9851, nakalagay doon sa dulo, pursuant. Tama yan, extradition pursuant to the treaty. Ayan ha. So, pag sinabing pursuant, alinsunod sa kasunduan sa treaty. Ano ba yung treaty? Di babalik ka ulit doon sa Rome Statute, Article 59, na pag hinuli mo isang tao na nilabasan ng, na naglabas ang ICC ng arrest warrant, dadalhin mo dapat sa local court, sa competent judiciary authority. Ang DOJ, according sa kanilang interview, itong DOJ ang tumayo na competent judicial authority, which is hindi naman sila talaga dapat ang tumayo doon kasi nga nakalagay sa three branches of government. Ang DOJ ho ay under sa executive branch, which is the office of the president. Ang judicial competent ay papasok ho doon sa magmula sa Supreme Court pababa sa ating mga regional trial court, Supreme Court, Sandigan Bayan, Court of Appeal, down sa regional trial court natin dito sa ating bansa. Ayun ho, ang mga competent judicial authority. Ayan ho, awang ko lang kung bakit paikot-ikot itong kwento na ito, walang katapusan. Ay nako, ambot lang. Parang naglolokohan na lang tayo dito guys, promise.